At dahil maulan ang panahon ngayon, naisipan ko magluto ng beef pares. At meron din akong fried rice. Kung gusto mong matuto sa recipe na to, halika samahan mo ako. Magluluto tayo, tara. So dito meron ako ng 3/4 kilo na laman ng baka. At dinagdagan ko ito ng mga kalahating kilong balat ng baka. Ang balat ng baka kasi nagbibigay ito ng medyo malapot sa ating beef pares. At slice ko lang siya ng pahaba. Yung bite size lang. At sa ating laman naman, ganun din yung pag-slice niyan. Bite size lang yung laki niya. Pero nasa sa inyo naman kung gaano kalaki yung gusto yung size ng pagka-slice. Pero ako ganyan lang yung ginagawa ko. At ito na lahat yung ating balat ng baka at yung ating laman ng baka. So ganyan lang kalalaki yung aking ginagawang pag-slice dyan. At next, nagpainit na ako ng ating pressure cooker at ilalagay ko lang yung ating balat ng baka at yung laman ng baka. At maglalagay ako ng isang beef bouillon at ng 1 teaspoon na black pepper at imimix lang natin para ma-dissolve yung ating ingredients na nilagay. I-cover lang natin at lulutuin natin ng 30 minutes. At once na lumambot na yung ating beef, at next naman, magpa-fry tayo ng ating garlic. So naglagay lang ako ng kawali at naglagay ako ng mantika at ito na nga, magpa-fry lang natin tayo ng garlic hanggang maging golden brown yung ating garlic. Yung garlic na ito ay pang toppings natin sa ating sabaw mamaya, sa ating beef pares. At ito sa isang deep naman ulit na pan, nilagay ko dyan yung oil na pinagprituhan natin ng ating garlic. So naggisa lang ako dyan ng 3 cloves na garlic na tiniktik. At next ko na ilalagay dyan yung ating ginger. So, igigisa-gisa lang natin yan. At next, ilalagay natin yung ating onion. Ang onion ko, isang buo yan at chinak ko lang yan. At igigisa-gisa lang natin. So, dito, mag-pinch lang ako ng black pepper and salt. So, pinch lang yan para by layer sa pagkikita natin ay may lasa na yung ating inigisang mga ingredients. At ito, nilagay ko na yung ating beef na laman at yung balat. So, medyo na parami yung sabaw dyan, pero okay lang yan kasi masarap yan pag hinihigop yung sabaw, lalo na sa malamig na panahon. So, ganyan, hinahalo-halo lang natin. At, ayan, pinakuluan ko na nga. At nilagyan ko siya ng 3 pirasong star anise. Nilagyan ko na ng soy sauce. So, tansya-tansya lang yan. Bahala kayo. At, hinahalo-halo ko lang para ma-incorporate lahat yung ating mga nilagay na ingredients. At, nag-add ako dito ng oyster sauce. Optional yan. Kung ayaw ninyo yan, pwede ninyong skip yan. Naglagay din ako ng sugar para pang may tamis-tamis yung ating beef pares. At naglagay din ako ng black pepper. So, 1 teaspoon na black pepper yun. At ito na nga, tinitikman ko lang para kung kailangan ko pang mag-add ng salt or ng soy sauce. Or nung kung anumang pampalasa. So dito, okay na. Maglalagay lang ako ng cornstarch slurry para medyo may lapot-lapot pa yung ating beef pares. So, tansya-tansya lang yan, kayo nang bahala kung gaano karami ang ilalagay ninyong cornstarch slurry or kung gaano kalapot yung gusto ninyo. So dito, mag-add lang ako ng soy sauce kasi parang kulang pa yung lasa ko. So inisip ko, soy sauce na yung idadagdag ko kesa sa salt. Kaya nagdagdag lang ako. So kung napapansin nyo, marami yung sabaw, okay lang yan. Dahil mauubos din yan, dahil masarap igupin yan. At dito titikman ko lang. So, kumuha lang ako ng 1 pirasong laman at maglalagay ako dyan ng balat. Dahil masarap yung balat, lalo na kapag malambot yung pagkakaluto. So, itong aking beef pares na to, napakalambot talaga ng balat niyan kasi pinakuluan ko talaga yan ng mabuti. At
tamang-tama lang talaga yung pagkakaluto ko. So, ayan, titikman natin. At i-check ko natin kung papakita ko sa inyo kung gaano kabalat. So, pag once na tinatch, ayan, soft na yung ating balat. So, okay na yan. Tinikman ko lang. So, nung natikman ko ay okay na yung lasa, ay pinatay ko na yung ating apoy dyan. At ito nga, nilagay ko na sa serving bowl. Dito sa bowl, sa pag-serve natin, magtatap lang tayo dyan ng crispy garlic. Mas maraming garlic, mas masarap. At maglalagay ako ng onion spring. Napakasarap nito sa malamig na panahon. Kaya ito na, meron na tayo ng beef pares. At partner dyan, syempre, hindi mawawala yung fried rice. At meron din ako dito ng garlic chili oil. Pampagana lang yan sa mga mahihilig ng manga. So ito na nga, okay na yung ating beef pares. So ayun guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa ating channel, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manu-notify ka. At paki-follow ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at sana'y magkita-kita pa tayo sa aking next